sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Ang kamatayan ay hindi kailanman matatakasan ni numan. Hindi natin masasabi kung kailan po ito darating sa atin. Kaya nga sulitin mo na ang mga bawat araw o gabing buhay ka. Dahil kapag dumating na ang iyong oras ay hindi ka manghihinayang at masasabi mong kontento ka kasi nagawa mo ang iyong mga dapat na gawin. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Neil, 29 years old at nakatira dito sa Diparo, Caloocan City, kung saan ay kasama ko ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Sa totoo lang ay marami akong gustong ikwento sa inyo pero nag-decide na lamang po ako na ikwento na lamang sa inyo ang naging nakakakilabot na experience ko exactly 12 years ago. Papa Dudut, hindi naman ako salbahe o pasaway na anak. Hindi lang ako masyadong malapit sa aking mga magulang lalo na sa aking ama dahil sa sobrang higpit nila sa akin. Kaunting pagkakamali ko lang ay agad na pinapalo kaming 4 na magkakapatid. At noong 10 years old ako ay natatandaan ko na hinataw ako ni Papa ng sinturon sa mukha ko, malapit sa tenga. Nagdugo yun at nung chinek up yun, lumabas sa resulta na nabasag pala ang eardrums ko. Kaya simula noon ay nagkaroon na ako ng problema sa pandinig. At yun din ang naging dahilan para lumayo na ang loob ko sa aking ama. Bagamat hindi naman ako naging pasaway na anak ay sinusunod ko pa rin ang mga utos nila. Pero yung sasabihin mong mahal ko at may care ako sa kanila ay wala na akong nararamdaman noon. Papa Dudut, naging malamig ang pakikitungo ko sa aking mga magulang. Oo, may respeto pa rin ako syempre. Pero hindi ko sila nasabihan ng I love you at miss ko na kayo. Ni pagyakap ay hindi ko ginawa. Alam kong napansin din nyo ng mga magulang ko pero hindi na nila ako kinausap tungkol sa pagiging malamig ko sa kanila, lalo na kay Papa. Ngunit isang araw, dumating sa pamilya namin ang isang malaking pagsubok. Nagkasakit noon ang aking ama na naging dahilan para huminto siya noon sa trabaho. Nagkaroon kami ng problema sa pinansyal at kinailangang huminto sa pag-aaral ang isa sa amin dahil hindi kakayanin ni Mama ang gastusin kung magpapatuloy pa kaming 4. Sa puntong yon, bilang pangalawa sa matanda, ako na ang nagboluntaryong tumigil muna sa pag-aaral. Hindi naman pwede ang Kuya Ergel ko ang huminto kasi matatapos na ito ng kolehiyo noong panahong yon. At dahil sa ako ang huminto sa pag-aaral, ako ang naatasan na sumama kay Papa pabalik sa aming ancestral house sa Malolos. Ako rin ang naatasang mag-alaga at magbantay sa kanya habang naroon. Nakagagalaw pa naman si Papa noon at nakakatayo. Pero syempre kailangan ng constant monitoring ng kanyang kalusugan. At yon ang tungkulin ko. Okay lang naman yon sa akin, Papa Dudut. After all ay magulang ko naman ang aalagaan ko. Natatandaan ko mag-a-Abril noong lumipat kami ni Papa sa Malolos, Bulacan. Kami lang dalawa ang nagpunta doon dahil hindi kami pwedeng lumipat lahat dahil may trabaho si Mama at nag-aaral naman sa Caloocan ang aking mga kapatid. Hindi naman ako nanibago kasi dati na rin naman kaming tumira doon sa ancestral house. Normal lang ang lahat maliban lang siguro sa walang TV at walang broadband o wifi connection. Pero ayos lang yun sa akin dahil ako naman yung tipo ng tao na aktibo physically at mas gusto kong kumilos kesa ang humilata sa bahay. At yun nga, Papa Dudut, naging maayos naman ang pagsasama namin ni Papa sa ancestral house. Ako ang namamalengke, nagsisibak ng kahoy para panggatong. Ako rin ang nagdidilig at nag-aalaga ng mga pananim na gulay at naglalaba. Si Papa naman ang nagluluto at naglilinis ng bahay pero sinisiguro kong hindi mabibigat na trabaho ang ginagawa niya.
Maayos naman ang pagsasama namin at ni minsan ay hindi kami nagtatalo. At inaalagaan ko naman siya sa tuwing nanghihina ang katawan niya. Pero tahimik lang ako sa bahay kaya si Papa pa ang gumagawa ng paraan para makapag-usap at makapagkwentuhan kami. And for the first time ay hindi na siya naging istrikto at sa halip ay parang magtropa lang ang trato niya sa akin. Pero Papa Dudut, simula nang manirahan kaming dalawa sa ancestral house namin sa Malolos, ay nakapansin din ako ng kakaiba sa mga ikinikilos ng aking ama. Mababaw lamang ang kanyang tulog at palagi siyang nagigising tuwing madaling araw. Naabutan ko siyang palagi nakaupo sa kanyang tumba-tumba at nakaharap sa pinto ng aming kwarto. Nakatingin siya sa kawalan. Nung una ay binabaliwala ko lamang yon, pero isang gabi ay muli akong naalimpungatan at naabutan ko siyang nakaupo ulit sa kanyang tumba-tumba habang malungkot na nakatingin sa akin. Pa, may problema po ba kayo? May masakit po ba sa katawan ninyo? Kaya hindi na kayo makatulog? Concerned na tanong ko sa kanya. Nung una hindi kumikibo si Papa sa akin at nanatili lamang itong nakatingin sa akin. Mamayang kaunti ay bumaling ito sa kanyang kaliwa kung saan ay naroon ang pinto ng kwarto. At doon ay may sinabi siya sa akin na nagpataas ng balahibo sa buong katawan ko. Nandito sila. Sinusundunan nila ako. Misteryosong wika sa akin ni Papa. Nung una ay nagtaka ako sa sinabi ng aking ama. Sinong sila o sisa ko? Nandito ang Lola Merced mo, ang Lolo Intoy mo, ang Tita Vina mo at yung pinsan mong si Roger. Sinusundunan nila ako. Sagot niya sa akin. Pero patay na po sila pa, naibulalas ko sa sobrang takot. Kaya sila nandito kasi gusto na nila akong isama. Sagot ni Papa sa akin. Pagkatapos ay muli siyang lumingon sa akin. Huwag kang matakot. Hindi ka nila sasaktan. Pagpapatuloy pa niya. Nakaramdam ako ng takot habang nakatingin sa pinto kung saan ay sinasabi ni Papa na naroon ang kanyang mga sundo. Pa, huwag niyo naman akong takutin. Hindi po kayo mamamatay, ang sabi ko pa sa kanya habang naiiyak. Kaya nga sabi ko sa kanila ay huwag muna nila akong sunduin. Kasi gusto ko pa kayong makasama ng matagal, dagdag pa niya. Samantala ay sinubukan ko naman siyang alalayan para bumalik sa kanyang kama pero nag-insist siya sa akin na gusto niyang matulog sa kanyang paboritong tumba-tumba. Dahil nagpasya na lamang ako na kunin ang upuan sa ilalim ng study table ko ay umupo ako sa tabi niya. Matulog na po kayo pa. Babantayan ko po kayo hanggang sa makatulog kayo. Ang sabi ko sa kanya. Mahal mo ba ako anak? Maya-maya ay tanong sa akin ni Papa habang muling bumaling sa akin. Napabuntong hininga lamang ako bilang sagot sa kanya. Nakita ko naman ang lungkod sa mukha ng aking ama. Alam kong hindi mo ko mahal anak. Alam kong galit ka pa rin sa akin sa ginawa ko sa iyo kaya ka nabingi. May pagsisising wika ni Papa sa akin. Huwag niyo na lang pong isipin yun pa. Mahinang wika ko sa kanya. Sana bago ako mamatay ay magawa mo na akong patawarin. Sa sinabing yon ni Papa ay hindi ko mapigilang tumulo ang luha sa aking mga mata. Nakaramdam ako ng labis na guilt sa aking sarili dahil sa loob. Nang mahabang taon ay nagkimkim ako ng galit sa aking ama. At lalo pang inusig ang aking konsensya nang sabihin pa sa akin ni Papa na mahal niya kaming mga anak niya. Pero sa huli, hindi ko pa rin nasabi sa kanya na mahal ko rin siya at handa ko na siyang patawarin. Nanatili lamang akong nakatingin sa kanya at pagkatapos noon ay unti-unti na siyang nakatulog habang dahan-dahan kong ginagalaw ang kanyang tumba-tumba.
Hindi nga nagtagal ay nakatulog na rin ako, ngunit bigla akong nagising sa malakas na kalabog sa pinto. Wala si Papa sa tumba-tumba at malakas ang hangin sa loob ng kwarto. Ang kakaibang lamig nito ay nagpataas ng aking balahibo sa buong kong katawan. Pero wala doon ang isipan ko kundi sa aking ama na nawawala sa kwarto. Kaya naman nagpasya akong buwabana, ngunit pagbukas ko lang ng pinto ay kadiliman kaagad ang sumalubong sa akin. Sinubukan kong buksan ang ilaw ngunit hindi ito sumindi. Brown out yata. Kaya iniwan kong bukas ang pinto at bumalik ako sa aking kama at nagmamadaling binuksan ko ang drawer para kunin ang kandila at posporo na nasa loob at doon ay sinindihan ko yon para maging source ng ilaw. Pero paglingon ko ulit sa pinto ay halos maihi ako sa takot nang makita kong may mga nakatayo sa labas nito. At dahil naaanigan na sila ng hawak kong kandila ay agad akong nakaaninag ng mga kakilala ko. Nakilala ko ang mga nakatayo sa pintuan. Sina Lola Merced, Lolo Intoy, Tita Vina, Roger at dalawang babaeng hindi ko kilala. Pero mga nakasuot ng barot saya at sa itsura pa lamang nila ay alam ko nang nabuhay sila noong panahon pa ng Kastila at Amerikano. Samantala'y napatras ako sa aking kinakatayuan nang biglang mabante sila at pumasok para lapitan ako. Anong kailangan ninyo? Bakit kayo bumalik? Tanong ko sa kanila. Sumagot sa akin ang pinsan ko si Roger. Bumalik kami dito para sunduin kayong dalawa ng papa mo. Walang reaksyon niyang sabi. Kaming dalawa ni Papa? Hindi pa kami mamamatay. Anong mga sinasabi ninyo? Hindi kami sasama sa inyo. Pagmamatigas ko. Mauna lang namin sunduin ang papa mo. Pero makalipas ang 2 araw ay ikaw naman ang susunduin namin. Walang reaksyong sabi naman ni Lola Merced sa akin. Malapit na ang oras ninyong dalawa. Wika ng isang babaeng nakasuot ng barot saya. At nang mapansin kong lumapit na uli sila sa akin ay umiwas ako at sinubukang tumakas. Pero sa pagkakataon na yon ay para na silang lumulutang na lumapit sa akin kaya mabilis nila akong napalibutan. At doon ay pinagsampal nila ang mukha ko. Bigla ako nagising sa isang bangungot at nadatnang ko si Papa na tinatapik ang pisngi ko. Kapansin-pansin din ang liwanag na nagmumula sa sikat ng araw sa labas. Buti naman at nagising ka na. Kanina pa kitang tinatapik sa pisngi mo para magising ka. Binabangungot ka yata, wika sa akin ni Papa. Ano ba yung napanaginipan mo? Tanong pa niya sa akin. Wala po pa, sagot ko. Nagpasya ako noon na hindi na ikwento sa kanya ang aking napanaginipan. Pagkatapos noon ay inaya na niya akong buwaba para magalmusal. Agad naman akong nagpaunlak sa kanya at sabay na kaming buwaba patungo sa kusina. Yun nga lang ay buong araw kong iniisip yon. Hindi ako kumibo buong araw dahil balisang balisa ako. At napapansin yun ni Papa kaya tinanong niya ako. Ngunit sinabi ko lamang sa kanya na masama ang pakiramdam ko. Papa Dudut, hindi ko alam na yon na pala ang huling araw na makakasama ko ng buhay si Papa dahil kinagabihan nang magising ulit ako. Bago mag-alas 12 ng madaling araw ay nakita ko si Papa na natutulog sa tumba-tumba. Nakalaylay ang kanyang isang kamay. Bigla akong kinabahan kaya mabilis ko siyang nilapitan. Sinubukan ko siyang gisingin pero walang response. Nang pulsuhan ko si Papa, doon ko napagtanto na dumating na ang kinakatakutan namin. Wala na talaga siya. Nang oras na yon ay sumakabilang buhay na si Papa, namatay siya habang natutulog sa kanyang tumba-tumba. Nang gabing yon ay agad akong humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin at mabilis naman silang rumisponde. Sinubukan pa naming dalhin sa ospital si Papa pero dead on arrival na ito. Ayon sa findings ay namatay si Papa dahil sa atake sa puso at sa komplikasyon niya sa emphysema. Doon ay napahaguluhol na ako. Pagkatapos noon ay tinawagan ko ang aking ina para sabihin na patay na noon si Papa. Kaya kinaumagahan ay pumunta roon si Mama kasama ang aking mga kapatid. Bago tayo magpatuloy ay napansin po ng inyong si Papa Dudut na kalahati po ng mga viewers natin ay hindi pa nakasubscribe sa Papa Dudut YouTube channel.
Sana po ay suportahan po natin ang pinaghihirapan po nating channel sa pamamagitan ng inyo pong pagsusubscribe. Hanapin din po ang Kaistorya at ang Papa Dudut Family at mag-subscribe. Ngayon pa lang po, maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Hindi ako makapaniwala noon na wala na ang aking ama. Nag-iiyak ako sa harap ng bangkay niya habang nakalagak ito sa punerarya. Naghihintay na maimbalsamo. Doon ko sinabi sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin na hindi ko nasabi sa kanya noong nabubuhay siya. Na pinapatawad ko na siya sa mga kasalanan niya sa akin at mahal na mahal ko siya. Sising-sisi ako dahil naging malamig ako sa kanya, pero alam kong huli na ang lahat. At dahil sa hindi na ako makahinga noon, kakaiyak ay sinabihan ako ni mama na umuwi na raw ako sa ancestral house namin para makapagpahinga. At sila na lamang ang mag-aasikaso ng lahat sa punerarya. Pag-uwi ay nagtungo kagad ako sa kwarto namin ni Papa. Napansin ko ang tumba-tumba na gumagalaw ng madahan. Pero hindi ako natakot at inisip ko na lamang na kaya ito gumagalaw dahil malakas ang hangin na pumapasok sa loob ng kwarto. Sinubukan kong umupo at binalikan ko ang mga memories ko kasama si Papa. At dahil siguro sa pagod ay hindi ko na malaya na nakatulog pala ako habang nakaupo sa tumba-tumba. At doon ay nanaginip ako. Naglalakad daw akong mag-isa sa isang stone wall na parang ang hagdanan ay ang sa Intramuros or 100 steps sa Baguio. Kaso ito yung hagdang nakadikit sa wall. Medyo mataas daw yung inakyat kong stony steps at sa unang tingin mo pa lamang, alam mo nang nakakapagod yon. Noong natatanaw ko na daw yung pinakatuktok ng inaakyat ko, may naaninag akong 2 tao na nakatayo sa pinaka-last step. Lalaki at babae. Habang papalapit na ako ay naaninag ko ang itsura nila. Yung lalaki ay nakabarong na puti at black na pants. Si babae naman ay nakabarod saya na malapamaypay yung manggas ng shoulder. At meron din siyang suot na belo na pangsimba na kulay puti. Nang malapit na ako sa kanila ay kinabahan na ako. Kasi hindi na tumitigil yung mga paa ko sa paghakbang maski gusto ko na raw na tumalikod at tumakbo pabalik. Nakaramdam ako na automatic na yung pag-akyat ko. Noong nasa top na ako ng step, yung babae at lalaki ay nakita kong agnas ng mukha at katawan. As in yung maalikabok na. At nung dumaan daw ako sa pagitan nilang dalawa ay sabay nila akong hinawakan sa magkabilang balikat at doon ay nagulat ako nang parang itulak nila ako ng patalikod. Bali ako at ang dalawang yon ay kasabay kong nahuhulog. Mahigpit ang pagkakahawak nila sa aking balikat as in free falling na kami. At sa sobrang bilis ng pagkahulog ko, madilim na daw yung paligid at kapag tinitigan ko, ang isa sa kanila ay nakatingin din sa akin yung empty sockets ng mata nila. Gusto kong magmura or sigawan sila. Pero pag ina-attempt kong parang may dumadaga na mabigat sa sikmura ko so habang humihinga ako at nag-exhale ay sumisikip yung sikmura ko so nawalan na ako ng hangin. Ang pinakatamang sample siguro is pag nilingkis ka ng sawa. Ayoko mag-give up the time pero sa panaginip ko ay paubos na yung hangin ko at padiin yung nasa sikmura ko. At pabilis ng pabilis yung pagbagsak ko sa patalikod so yung dalawa is bumagsak ng paharap. Out of nowhere ay nadinig ko na may sumisigaw. Unay mahina siya, almost ngongong bulong lamang. Hanggang sa naging comprehensible na yung lakas niya. Agad kong nabosesan yon si Papa. Neil, gising, gumising ka na. Huwag kang magpapatalo. Wika ng boses ni Papa na umaalingaw-ngaw sa tenga ko. Hindi mo pa oras kaya lumaban ka, dagdag pa niya. With those shouts ay bigla akong nagising pero para akong paralyzed ng ilang segundo. Parang yung tagiliran ng tiyan ko ay sobrang sakit na parang may pulika tapos yung hangin ay parang doon lang ulit pumasok sa katawan ko kaya naduduwal akong nauubo. Honestly, umiiyak ako noon dahil alam kong tatay ko yung sumisigaw. Iniligtas pa rin niya ako kahit sa huling sandali.
Nang makabangon na ako, madilim na sa labas tapos ay dumating na si mama at ang kapatid ko kasama mga tauhan ng punerarya dahil doon ibuburol si Papa sa ancestral house. Nagulat sila sa itsura ko kasi halos putla at bluish ang kulay ko at basang-basa ng pawis. Nagsusumigaw ang isa kong kapatid noon nang bigla akong mawala ng malay. Dinala nila ako sa sofa at sinubukang gisingin at nagising naman ako pagkaraan ng ilang minuto. At doon ay pinainom ako ni mama ng isang basong tubig. Pagkatapos ay ikinuwento ko ang nangyari sa akin bago mamatay si Papa. Sinabi ko na naginip ako na sinusundo na kami ng mga kamag-anak namin na yumao. I told them na baka mamamatay din ako pagkaraan ng 2 araw. Dahil yon ang sinabi sa akin ng mga sumusundong kamag-anak namin na yumao. Naiyak kaming lahat noon. Humingi naman ako ng sorry kay mama at sinabi ko sa kanya na mahal ko sila ni Papa. Pagkatapos ay naghabilin ako na sakaling mamatay ako ay itabi at ilibing ako sa magiging puntod ni Papa. Nagsabi naman si mama sa akin na hindi ako mamamatay. Basta magdasal lamang ako sa Panginoon. At yun nga Papa Dudut, lumipas ang mga araw, buwan at taon. Pero wala namang sumundo sa akin. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil hinabaan niya ang aking buhay at nagpapasalamat din ako kay Papa dahil alam ko na kahit nawala na siya sa mundong ibabaw ay patuloy pa rin niya akong binabantayan. At lumipas pa nga ang mga taon, sa ngayon ay 29 years old na ako, may trabaho at masayang-masaya ako kasi kasama ko pa rin ang aking ina. May sarili na rin akong pamilya, ganon din ang mga kapatid ko. Pero madalas pa rin kaming nagre-reunion lalo na kapag birthday ni Papa. Doon kami nagsa-celebrate sa ancestral house namin sa Malolos. At kahit na matagal nang wala si Papa sa mundong ibabaw ay ramdam na ramdam ko pa rin ang kanyang pagmamahal at ang kanyang presensya. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang ikakwento ko sa inyo at sana'y mabasa niyo po ito at mapiling i-upload sa inyong mga channels. Abangan ko po ito, basta ang may papayo ko lang sa mga nakikinig ay sulitin po ninyo ang mga araw at pagkakataon na kasama ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Dahil oras na mawala sila ay saka ninyo marirealize ang kahalagahan nila sa inyong buhay. Mahalin nyo sila at ipakita ninyo na may care kayo sa kanila. Para kapag dumating na ang oras na lumisan na sila ay hindi kayo mabubuhay sa panghihinayang at guilt. Muli maraming salamat, God bless and more power. Lubos na nagpapasalamat, Neil. Sa lahat po ng ating mga ka-online, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po or kalahati ng mga viewers natin ay hindi pa nakapag-subscribe. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mag-subscribe na. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
stories.